Ate, kailan kaya tayo yayaman? Napalingon si Luna sa kanyang kapatid na si Loren. Isinasaayos niya ang mga paninda niyang isda upang maidala na sa palengke. Habang ang 10 taong kambal naman na kapatid niyang, sina Loren at Leia, naglalaro. Bakasyon pa ngayon kaya walang pasok ang kanyang mga kapatid. Kapag nag-asawa si ate ng 4M, sagot ni Leia. Anong 4M? Tanong niya naman. Matandang mayaman na madaling mamatay o kaya mag-Japan ka na lang ate. Para Japan-Japan, sagot sa kahirapan. Sagot ni Leia. Mariin na ipinikit ni Luna ang kanyang mga mata sa naging sagot ni Leia. Puro talaga kalokohan ng kanyang mga kapatid. Ayaw ko nga mag-Japan si ate Luna. Sino na lang makakasama natin dito kung aalis siya? Hindi pa naman natin kaya. Sabat ni Loren. Hindi naman natin kailangan maging mayaman, di ba? Ang importante nakakain tayong 3 beses sa isang araw. Hindi pa naman tayo sobrang mahirap? Aniya sa mga kapatid. Pero kahit na ate, gusto ko rin po maranasan yung makakain sa masasarap na restaurant. Yan bang magsha-shopping tayo sa mall na mga gusto nating bilhin? Kapag lumaki na ako, gusto ko maging mayaman? Pangangatwiran ni Loren. Ay, gusto ko rin yun, Loren. Gusto ko bilhan na maraming damit si ate kasi tignan mo yung damit niya may butas na. Sabi naman ni Leia. Kung ano-ano talaga yung nasa isip niya, no? Ang mabuti pa tulungan niyo ako magbuhat nitong paninda natin. Sabi niya. Anong ulam natin mamaya ate? Tanong ni Loren at tinulungan na siya sa pagbubuhat. Isda. Sagot niya. Isda na naman? Baka magkaroon na ako ng kaliskis niyan. Reklamo ni Leia. Ayaw niya ba na isda? O sige, gulay na lang, para pampahaba ng buhay. Gulay na naman? Pampahaba ng buhay? Baka hindi na tayo mamatay niyan ate. Reklamo na naman ni Leia sa kanya. Parang ka talaga reklamo no? Mabuti nga may nakakain pa tayo eh. Singit ni Loren. Tama si Loren, Leia. Hayaan nyo, kapag marami tayong naibenta mamaya, mag-uulam tayo ng karning manok. Alam niya naman, nasabik na rin ang kanyang mga kapatid sa pag-ulam ng karne. Talagang nagtitipid lang siya sa budget, dahil kung minsan wala siyang nakukuhang isda para ibenta. Pero ngayon na nagrereklamo na si Leia, gusto niya namang pagbigyan ng mga ito. Ate, magtatawag na kami ng customers ni Leia ha para marami tayong mabenta. Sabi ni Loren sa kanya. Lumipas ang buong maghapon, naging abala siya kasama ang mga kapatid sa pagtitinda. Masaya siya dahil naubos ang kanilang mga paninda, dahil na rin sa dalawa niyang kapatid. Talagang nagtawag kasi ang mga ito ng customers. Mabuti na lang, hindi nagalit yung mga katabi niyang tindera, bagkus natuwa pa sa kanyang mga kapatid. Yes, makakaulam na rin tayo ng karne. Masayang sigaw ni Leia habang pauwi sila. Nakabili na rin siya kanina ng karning manok sa palengke at balak niya yun gawing adobo. Masaya ka na niyan, Leia? Tanong ni Loren sa kakambal. Oo naman no, minsan lang kaya tayo magkarne. Kaya talagang lalasapin ko yung pagkain mamaya. Pati buto, lulunukin ko. Excited na saad ni Leia na may pagka-OA na rin. Mabulunan ka sana mamaya. Hep, hep, hep. Huwag na kayong mag-away dalawa. Bilisan na natin para makapagluto na ako. Ang swerte talaga namin sa'yo ate. Kahit na palagi kaming pasaway, hindi mo kami sinusukuan. Ikaw ang best ate in the whole wide universe. Sabi ni Loren. Para naman may choice kayo. Ako yung kasama nyo. Ako talaga yan. Ate naman. Nakangusong sabi ni Loren. Kahit na anong mangyari hindi ko kayo iiwan. Masyado ko kayong mahal. Kayo na lang din ang pamilya meron ako. Ngumiti siya at ginulo ang buhok ng dalawang bata bago muling naglakad. Nang makauwi sila, agad niya iniluto ang ulam at masaya naman nila yung pinagsaluhan. Kahit na mahirap sila, ang importante magkakasama silang tatlo.
Leia, nakita mo ba yung kapatid mo? Kanina ko pa siya hinahanap pero hindi ko siya makita. Baka kung saan-saan na naman nagsusuot yung batang yun. Sabi niya kay Leia, hindi siya nakapagtinda ngayon. Dahil hindi siya nakabili ng isang ititinda niya. Kanina niya pa hinahanap si Loren. Ngunit hindi niya naman to makita. Hindi po ate. Nagpaalam siya sa akin kanina na may pupuntahan siya pero hindi niya sinabi sa akin kung saan. Sagot naman ni Leia. Lumabas siya sa kanilang bahay. At kung kani-kanino nagtanong, ngunit hindi niya talaga mahanap ang kanyang kapatid. Nagsisimula na siyang mag-alala. Nasaan ka na ba, Loren? Talagang kakaltukan kita kapag nakita kita. Nag-aalalang saad niya habang palingalingas sa paligid. Naglakad na ulit siya at patuloy na hinanap si Loren. Gusto niya na bumalik sa kanilang bahay. Ngunit hindi pwede dahil hindi niya pa rin nahahanap ang kanyang kapatid. Aling Susan, nakita niyo pa ba si Loren? Tanong niya sa isang matanda. Loren? Aba kasama yung anak ni Vilma. Nasa underground tunnel yata yung dalawang yun. Sagot ng matanda. Ho? Underground tunnel? Paano naman po sila napunta dun? Nagtataka niyang tanong. Nakita ko kasi silang dalawa na papasok sa gubat. Abay, alam mo naman ang lugar na yun, di ba? Gusto ko nga sanang sawayin dahil delikado. Ngunit tumakbo na yung mga batang yun. Hindi ko na nahabol. Ayoko naman na mapahamak ako. Sige po, Aling Susan, maraming salamat po. Tumango na lang siya sa matanda at muling naglakad. Hanggang sa napadpad siya sa gubat kung saan naroon ang underground tunnel. Merong gate doon at may tunnel pababa. Walang bantay, kaya agad na siyang pumasok. Hindi naman madilim sa loob dahil may ilaw at iisang direksyon lang ang daan. Hanggang sa may nakikita na siyang mga tao roon. Ano ba itong napuntahan ko? Underground tunnel ba talaga o motel? Bulong niya sa sarili nang makita ang mga taong naghahalikan. Pinagtitinginan niya ang mga taong nadadaanan. Ganon din ang mga ito sa kanya. Nakamasid sa kanya ang mga ito pero wala siyang pakialam. Ang importante mahanap niya si Loren upang makalabas na sila sa lugar na ito. Ilang minuto pa siyang naglakad at may narinig siyang malakas na sigawan ng mga tao. Patayin mo na yan, Thunder! Alam na natin kung sino ang nanalo. Sige pa, Thunder, suntukin mo pa yung lalaking yan. Likas sa kanya pagiging tsismosa. Kaya naman nakisingit siya sa mga taong nagkakagulo upang tignan kung anong nangyayari. Napadpad siya sa harapan at mula roon, kitang-kita niya ang lalaking may binubugbog na isa pang lalaki at halos mapatulala siya sa nangyayari sa kanyang harapan. Mas lalo pang lumakas ang sigawan nang sipain sa mukha ng lalaki ang lalaking halos wala ng buhay. The winner is none other than Thunder Sandoval. Pag-announce na isa pang lalaking may malaking boses na sa tingin niya, referee. Hindi sinasadyang napadako ang tingin ng lalaki sa kanya at kumisi. Dahan-dahan na lumapit sa kanya ang lalaki, kaya hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Sinubukan niyang umatras ngunit sa dami ng tao hindi niya magawa. Hanggang sa nasa harapan niya na ang lalaki at hinawakan ang kanyang kamay. Hinila siya ng lalaki sa harapan ng maraming tao at inakbayan. Everyone, meet my girlfriend. Sabi ng lalaki at bigla siyang hinalikan sa labi. Malakas ang hiyawan ng mga tao sa paligid, ngunit ang kanyang atensyon ay sa lalaking humalik sa kanya. Hindi niya alam kung ilang segundo o inabot ba ng minuto ang tagal ng halik na yon, ngunit namalayan niya na lang na hinihila na pala siya ng lalaki palabas ng underground. Teka nga muna, huwag mo akong hilahin, sino ka ba talaga? Ba't mo ako hinalikan? Ba't mo ako pinakilala sa harap ng maraming tao na girlfriend mo, ha? Halos naguguluhan na siya sa sinasabi. Dahil naluloka na siya sa nangyayari. Bakit siya hinihila ng taong to? Huwag ka nang makulit, miss. Ang mabuti pa sumunod ka na lang sa akin kung gusto mong mabuhay pa. Di ako pwedeng umalis dito. Hahanapin ko pa yung kapatid ko, baka mapahamak siya sa loob eh. Pagmamatigas niya. Walang bata sa loob, tara na. Bago nila malaman kung sino ka talaga. Nagpahila na lang siya hanggang sa tuluyan silang nakalabas ng tunnel na pinasukan niya kanina. Hanggang ngayon, nakahubad pa rin ang pang-itaas ang lalaki kaya napapanunok na lang siya.
Masyado kasing maganda ang katawan nito, na tila ba inaakit siya. Nung pangalan mo? Tanong nito. Ba't ko naman sasabihin sa'yo yung pangalan ko? Matapos mo akong halikan, ganyan ang sasabihin mo sa akin. Kapal na mukha mo lalaki ka, first kiss ko yon. Reklamo niya. Pangalan mo lang ang gusto ko malaman. Eh, ang dami mo na agad sinabi. Huwag ka na ulit pupunta sa lugar na to. Talagang hindi na. Pagmamatigas niya. On the second thought, kailangan mo pala. Ipinakilala kita bilang girlfriend ko, kaya kailangan mo magpakita sa kanila. Bakit? Sino ba may kasalanan sa ating dalawa? Ako ba nagpakilala, ha? Hindi naman, di ba? Kaya hindi ko na yun problema. Kung di kita ipinakilalang girlfriend, baka patay ka na ngayon. Nasa loob ang mga opisyalis at hindi ka member na underground. Alam mo ba kung anong ginagawa sa mga taong hindi kabilang sa organisasyon namin? Pakialam ko sa organisasyon nyo. Eh gusto ko lang na mamahanap yung kapatid ko. Tapang mo rin, no? Kung nakita ka ron kanina ng mga opisyalis at nalaman na hindi ka member ng organisasyon, malamang pinatay ka na nila. Di ka pwede doon. Kaya dapat magpasalamat ka sa dahil ligtas ko yung buhay mo. O edi salamat. Thank you po. Nagkaroon patuloy ako ng utang na loob sa'yo. Ayaw niya naman sana magsungit sa lalaki. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang ginawa nitong paghalik sa kanya, talagang nagiinit ang dugo niya. Ihahatid na nga lang kita. Ayoko, kaya ko ang sarili ko, no? Alam ko, pero gusto ko pa rin ihatid ang girlfriend ko. Nakangising saad ng lalaki. Hindi mo ako girlfriend. Nahihibang ka na yata. Ipinakilala kita, remember? Ha? Bahala ka sa buhay mo? Sigaw niya dito sa labis na inis. Bago pa man makapagsalita ang lalaki, agad niya itong tinalikuran. Naramdaman niya na lang na sumusunod pala ito sa kanya, ngunit hindi niya naman pinapansin. Ba't ba ayaw mo akong pansinin? Sagutin mo na lang ang tanong ko kanina. Anong pangalan mo? Tanong mo sa pagong. Wala namang pagong dito. Nga pala ako si Thunder Sandoval. Hindi ko naman tinatanong. Sinasabi ko lang kasi boyfriend mo ko. Pwede ba? Pwede ba? Hindi naman kita boyfriend, tigilan mo na yung pag-iilusyon mo. Hanggang sa makarating siya sa kanilang bahay, nakasunod lang sa kanya ang lalaki. Nagsasalita ito habang siya'y tahimik lang. Ate, saan ka nagpunta? Kanina pa narito si Loren. At sino naman to ang kasama mo? Pag-date ka siguro, no? Kaya hindi ka agad nakabalik, no? Lundi mo naman, ate. Tigilan mo ako, Leia, ha? Nasa nakakambal mo, kakaltukan ko siya sa noo. Loren, tawag ka ni ate. May dala siyang lalaki, mag-aasawa na yata. Leia, saway niya. I like your sister, babe. Parang ang ganda ng idea niya. Pwede ba? Tigilan mo nga ako, Thunder. Umalis ka na sa pamamahay ko bago pa kita habulin ng itak. Pagbabanta niya. Hindi gagana sa kanyang pagbabanta mo, babe. Babe? Boyfriend? Ate? Wow! Sa wakas nag-boyfriend ka din. E akala namin babae ang gusto mo. Kaya hindi ka nagkaka-boyfriend. Hi, kuya. Ano pangalan mo? Ako nga pala si Loren. Siya yung kakambal ko na si Leia. Pagpapakilala ni Loren na kararating lang. Dali-dali niyang nilapitan si Loren at mahinang binatukan. Nag-aalala siya kanina kay Loren. Ngunit nakauwi na pala ito. Nauna pa sa kanya. Aray ko naman ate, para saan yun? Sakit ah. Reklamo ni Loren. Walang yakang bata ka. Saan ka ba nagsusuot at hindi kita mahanap? Halos ikutin ko na yung buong lugar natin para lang mahanap ka. Ang sabi sa Aling Susan, nasa underground tunnel ka raw. Kasama mo pa si Vilma. Pumunta ako ron pero wala ka naman. E naniwala ka naman kay Aling Susan ate. Hindi pa naman ako baliw para ipahamak ko yung sarili ko, no? May hinahabol lang kaming pusa ni Vilma na punta sa gubat. Pero di kami dumiretso sa underground tunnel. Paliwanag ni Loren. Ngayon na nakapagpaliwanag na si Loren ate, ikaw naman magpaliwanag sa amin, Luna Villar. Boyfriend mo ba tong kasama mo? Tanong ni Leia. Magsasalita na sana siya, ngunit nagulat siya nang may brasong biglang dumantay sa kanyang balikat. Nang lingunin niya yon, nakangiting mukha ni Thunder ang sumalubong sa kanya. Oo, boyfriend nga ako na ate Luna niyo. Bagay ba kaming dalawa? Gwapo naman ako, di ba? Ako nga pala si Thunder Sandoval. Malokong saad ni Thunder. Opo, gwapo ka po at bagay kayo ni ate. Kailan mo pa siya naging girlfriend, kuya? Sa pagkakatanda ko.
Wala namang pinapakilala sa amin si ate na manliligaw niya. Kanina lang niya ako naging boyfriend. Ha? Kanina? Hinanap mo ba talaga ako ate o boyfriend ang nahanap mo? Naguguluhang tanong ni Loren. Mahabang kwento. Pero isa lang ang nasisiguro ko sa inyo, na love at first sight sa akin ng ate niyo. Pagmamayabang ni Thunder dahilan kung ba't niya ito nasiko ng malakas. Aray ko, para saan yun babe? Ang sadista mo naman. Umalis ka na nga rito. Naiinis na ako sa iyo Pagalit niyang saad. Sungit mo naman. Dadalaw na lang ako sa iyo rito kapag may oras ako. Huwag mo ako mamiss Magsasalita pa sana siya ngunit nagulat siya nang bigla siyang halikan ni Thunder sa kanyang noo at nagmamadali itong umalis. Nilingon niya ang kanyang dalawang kapatid na tila ba nasisiyahan sa nakita. Ano nakakatawa? Masungit niyang tanong. Ay, si Ate Luna, nagdadalaga na. Biro ni Loren. Tigilan mo ako Loren may kasalanan ka pa sa akin. Ikaw maghugas ng plato mamaya. Pati kaldero natin linisan mo rin. Ha? Grabe ka naman sa akin ate. Ang sama-sama mo talaga. Nakangusong saad ni Loren. Sige, magreklamo ka pa. At dadagdagan ko yung parusa mo. Oo na nga. Sumbong pala kita kay Kuya Thunder pagbalik niya dito. Di na yun babalik. Hahabulin ko siya na itak. Ilang araw ang lumipas ngunit walang Thunder na nagpakita sa kanya. Hindi niya alam ngunit umasa siya na magpapakita sa kanya ang lalaki. Wala naman siyang nararamdaman para sa lalaki, ngunit namimiss niya ito. Ate, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Loren. Ha? Oo naman, bakit? Mukhang hindi. Mukha kang may sakit. Idadala ka na ba namin sa ospital? O baka sa mental hospital? Ano mental hospital? Bakit doon? Para kasing baliw. Ilang beses ka na naming tinatawag kasi may bumibili ng isda. Pero hindi mo naman kami pinapansin. Halatang wala ka sa sarili mo. May problema ka ba ate? Wala naman. Pagod lang siguro. Anong pagod? Mas malakas ka pa nga sa kalabaw. Parang mapapagod ka. Basta pagod ako. Tumalikod na lang siya sa mga kapatid at inayos ang kanilang gamit. Ngunit ganoon na lang ang kanyang gulat nang may mga brasong biglang pumulupot sa kanyang bewang. Nang lingunin niya yun, nakita niya si Thunder. Ano bang ginagawa mo? Sa palengke tayo. Nagtitinginan tayo ng mga tao. Wala ko pakialam, miss ko na yung girlfriend ko Hindi mo nga ako girlfriend, kaya tigilan mo ako. Oh, hindi ba? Pero pinakilala ko sa mga kasamahan ko. Fake girlfriend siguro pwede pa. Tsaka bitiwan mo nga ako. Baka hindi ko mapigilan ng sarili ko at basunto ko yung pagmumukha mo. Grabe ka naman sa akin, babe. Ang sabi sa akin ng mga kapatid mo, mismo na raw ako. At naniwala ka naman dun sa mga ulupong na yon? Oo, kapatid mo yun Palagi ka raw tulala. Siguro, hinihintay mo ako, no? Sorry na, babe. Marami kasi kami ginagawa sa organisasyon kaya hindi ako nakadalaw sa'yo. Babawin na lang ako. Sabi ni Thunder. Ewan ko sa'yo. Bitiwan mo na nga ako. Hindi mo ba nakikita na busy ako? Pag hindi to naubos, kasalanan mo Basic. Di pa ubos natin ngayon. Nagulat siya nang biglang maghubad si Thunder ng damit. Kitang-kita niya tuloy ang maganda nitong katawan. Halatang palagi itong nasa gym. At pinagtitinginan na rin ito ng mga tao lalo na ng mga kababaihan. Bili na kayo! Sigaw ni Thunder. Nagulat siya nang biglang lumapit sa kanilang tindahan ng mga tao at doon bumili ng isda. Siya ang naglilinis ng isda habang si Thunder naman nakikipag-usap sa mga bumibili. Ang kambal naman ang nagbibigay ng sukli. Wala pa isang oras na ubos na ang kanyang paninda, kaya pagod siyang naupo sa bangko. Grabe, napagod ako dun pero salamat kuya, ubos lahat ng paninda namin. Sabi ni Loren. Ayos ba? Ayos na ayos, maaga kami makakauwi nito. Sabat ni Leia. Pagod ka? Bulong ni Thunder sa kanya. Huwag mo muna akong guluhin, nagpapahinga pa ako. Talagang napagod siya. Dahil sa dami ng bumili sa kanila kanina. Oo nga, napapaubos niya rin ang paninda nila noon. Ngunit ngayon sobrang bilis itong naubos. Hindi niya tuloy alam kung dapat ba siya magpasalamat kay Thunder o irapan ang lalaki. Ate, ulam naman tayo ng karne. Gusto niyo ba ng lechong manok?
Biglang tanong ni Thunder. Oo, bibilan mo ba kami kuya? Oo, pilitin niyo ang ate niyo na bumangon para makauwi na tayo. Bibili ako ng mauulam natin. Sagot naman ni Thunder. Naramdaman niya ang pag-alis ni Thunder kaya silang tatlo na lang ang naiwan sa tindahan. Tumabi sa kanya ang dalawa niyang kapatid na pangiti-ngiti. Bait naman talaga ni Kuya Thunder ate, boto na ako sa kanya. Kailan kayo magpapakasal? Excited na ako. Sabi ni Loren. Huwag mo na siyang pakakawalan ha. Sabi naman ni Leia. Binilhan lang kayo ng litsyong manok, ganyan na kayo agad. First boyfriend mo siya ate, sa lahat ng maliligaw mo nun, siya lang din na nakaisip na bigyan tayo ng ulam. Yung mga nakaraang maliligaw mo, bulaklak binibigay sa'yo, plastic pa. Pakakain ba yung binigay nila sa'yo? Di naman, di ba? Kaya mas gusto ko si Kuya Thunder. Pagpapaliwanag ni Loren. Ewan ko sa inyo, maglinis na tayo para makauwi na. Tulong-tulong na silang tatlo sa paglilinis ng tindahan at na matapos sakto namang dumating si Thunder na may dalang plastic. Tara na? Tanong ni Thunder. Sabay na tumango ang kanyang mga kapatid at nagsimula na silang maglakad. Malapit lang naman ang kanilang bahay sa palengke, kaya hindi na nila kailangan na sumakay sa tricycle. Pagka-uwi nila, inasikaso niya agad ang binili ni Thunder. Mabuti na lang nagsaing muna siya kanina bago umalis, kaya ngayon may kanin sila. Ang sarap! Ngayon ako nakatingin ng litsyong manok. Maraming salamat dito kuya. Sabi ni Leia. Walang anuman. Sa susunod bibili pa ako ng masasarap na pagkain. Sabi naman ni Thunder. Huwag mo sanayin ang mga kapatid ko. Baka mamaya hindi na yung kumain ng isda at gulay. Saway niya. Minsan lang naman to babe. Kaya pagbigyan mo na sila. Hindi mo ba nakikita? Masaya sila dahil sa ulam natin ngayon. Tama si Thunder. Ngayon lang sila nakapag-ulam ng litsyong manok kaya masaya ang kanyang mga kapatid. Natatakot lang kasi siya na baka sanayin ng lalaki ang kanyang mga kapatid, tapos bigla na lang itong hindi magpakita sa kanila. Hayaan mo na yan si ate kuya, KJ lang yan. Sabi ni Loren. Bitter ng ate niyo. Natatawang saad ni Thunder kaya tumawa na rin ang dalawang bata. Napairap na lang siya at pinagpatuloy ang pagkain. Nang matapos sila sa pagkain, umalis ang dalawang babae upang maglaro sa labas. Kaya silang dalawa na lang ni Thunder ang naiwan sa bahay. Hindi niya tuloy alam kung anong sasabihin dito. Ang tahimik mo yata. Wala naman ako sasabihin. Hinahanap ko ng mga kasamahan ko, gusto kanila makilala. Bakit ba hindi mo na lang sabihin sa kanila na hindi mo naman talaga ako girlfriend, na wala naman talagang namamagitan sa ating dalawa? Hindi pwede. Babalikan ka ng mga opisyales at papatayin ka. Ipinaliwanag ko na sa ito, di ba? Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo magpanggap bilang girlfriend ko. Kung gusto mo pang mabuhay, sundin mo kung ano sinasabi ko. Ayaw mo naman siguro na maiwan si Leia at Loren, di ba? Mariin niyang kinagat ang ibabang labi at tumingin sa labas ng bahay. Nakikita niya mula roon ang masayang mukha ni Leia at Loren habang naglalaro ang mga ito. Gusto niyang sisihin ang kanyang sarili dahil sa ginawa niyang pagpunta sa underground, ngunit huli na ang lahat. Ngayon, kailangan niyang magpanggap na girlfriend ni Thunder. Okay, pumapayag na ako magpanggap na girlfriend mo pero hanggang kailan to? Nagkibit balikat lang ang lalaki kaya mas lalo siyang nainis. Aalis muna ako. Pagpaalam mo na lang ako kay Leia at Loren. Don't worry, babalik din naman ako. Lumipas sa mga araw at nagpabalik-balik nga si Thunder sa kanilang bahay. Kung ano-ano ang binibigay nito sa mga kapatid niya. Gusto niya man itong sawayin, hindi naman nakikinig sa kanya ang lalaki. At sa mga araw na nakasama niya si Thunder, hindi niya maiwasang mahulog ang loob niya dito. Masyado kasing maalaga ang lalaki. At mabait din. Hindi niya tuloy alam kung may nararamdaman din ito sa kanya dahil sa mga ipinapakita nito. Tara. Biglang sabi ni Thunder nang pumasok ito sa kanyang bahay. Saan naman tayo pupunta? Sa underground, gusto ka nila makilala. Paano si Leia at Loren? Ibinilin ko na siya sa kapitbahay niyo. Kahit na kinakabahan, nagbihis na siya. Tahimik lang siya hanggang sa makarating sa underground. Tulad ng una na pagpunta niya roon, ganoon na naman ang senaryo.
Dumiretso sila ni Thunder sa isang silid. Marami roong kalalakihan at kababaihan. Narito na pala ang number 1 street fighter. May chicks pang kasama. Sabi ng isang lalaki. Teka, ito yung pinakilala sa atin ni Thunder nun, di ba? Ay miss, ng pangalan mo. Napakapit siya sa damit ni Thunder nang lumapit ang mga ito sa kanila. Hindi biro ang mga taong nasa kanyang harapan. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Calm down, guys. Tinatakot niya naman ng girlfriend ko eh. Siya si Luna Villar. Pagpapakilala sa kanya ni Thunder. Hindi ako papayag. Akin lang si Thunder. Akin ka lang, di ba? Sigaw ng isang babae. Kaya halos lahat ng tao sa kwarto na patingin dito. Kumunot ang kanyang noo nang lumapit sa kanilang pwesto ang isang babae na hapit ang suot. Kulang na lang makitaan dahil sa ikli ng suot nito. Kumunot ang kanyang noo dahil halatang may gusto ito kay Thunder. Akin ka, Thunder. Ni minsan, hindi ako naging sayo, Ava. Tigilan mo nga ako. Saway ni Thunder. Sasabihin ko to kay Daddy. Hindi ako makakapayag na papunta ka lang sa babaeng to. Sabi ng babaeng nagngangalang Ava. Ito nung gawin mo. I will never be yours, Ava. I challenge your so-called girlfriend. Sige nga, kapag natalo ko siya magiging akin ka. No? Agad na angal ni Thunder. Why not? Member naman siya ng organisasyon, kaya pwede ko siyang hamunin. O baka naman hindi talaga siya miyembro. Alam mo na kung anong mangyayari sa kanya, Thunder. May karapatan siyang tumanggi kung ayaw niya. Nasa rules din yun, Ava. Baka nakakalimutan mo. No, ayos lang kung labanan ko siya. I can't let you do that, Luna. Hindi ka makikipaglaban sa kanya. Delikado siya. Hindi mo pa yata ako kilala. Nakangising saad ni Luna. Mapapahama ka lang. Inis na saad ni Thunder sa kanya. Oh, trust me, baka siya yung mapahamak sa akin. Ihanda mo yung sarili mo. Magkita tayo sa battlefield. Babawiin ko ang dapat na sa akin. Sabi ni Ava at biglang umalis. Nagsialisa na rin ang mga tao kaya silang dalawa na lang ni Thunder ang naiwan sa loob ng silid. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Dapat pala hindi na kita sinama dito. Mapapahama ka pa ng dahil sa akin. Kulit mo din, no? Di nga ako mapapahamak. Magaling sa pakikipaglaban si Ava. Patay kung patay rito, Luna. Paano na lang kapag tinuluyan kanya mamaya sa laban nyo? Paano na lang si Leia at Lauren? Paano ako? Ang OA mo? Magtiwala ka sa akin. Ano pa nga ba magagawa ko? Kapag nasa panganib ka na talagang hindi ako magdadalawang isip na labanan si Ava. Oo na. Ituro mo na sa akin yung battlefield para malabanan ko na yung babaeng yun. Hinawakan ni Thunder ang kanyang kamay. Nagtungo sila sa battlefield. Marami ang nanonood at ang iba'y nagpupustahan pa. Mabuti na lang pala, leggings ang suot niya kaya makakagalaw siya ng maayos. Nakapagpalit na rin ng damit si Ava. Pumunta siya sa gitna at naroon na rin ang referee. Kita niya sa seryosong tingin nito ang pagkamangha. Kaya ngumiti siya dito. Ready? Fight! Nagsimula na sila maglaban ni Ava. Sa bawat suntok nito, umiilag siya. Mabuti na lang pala, nagpaturo siya ng taekwondo noon sa kanyang ama nang buhay pa ito. Black belter kasi ito pagdating sa taekwondo. Magaling ka din pala, pero mas magaling pa rin ako. Sabi ni Ava, hindi mo naman masasabi yan. Dahil hindi mo pa ako napapatumba. Umikot siya at binigyan ng flying sidekick at jumping front kick si Ava. Natumba ito kaya napangisi na lang siya. Hindi pa rin talaga siya kumukupas, magaling pa rin siya sa taekwondo. Nagsimula na ulit silang naglaban ni Ava nang tumayo ito. Lahat ng moves na alam niya ginawa niya sa babae. Hanggang sa tuluyan nang natumba si Ava at napatulog niya pa ito pagkatapos ng laban. The winner is Luna! Napangisi na lang siya at lumingon kay Thunder. Halos hindi makapaniwala sa ginawa niya. Lumapit sa kanya ang lalaki, kaya hinawakan niya ito sa kwelyo. Tandaan mo ito, Thunder Sandoval. Matapos ng lahat ng ginawa mo,
Hindi ako papayag na may ibang babaeng magmay-ari sa'yo. Akin ka lang. At may nararamdaman na ako sa'yo kaya panagutan mo ko. Ngumiti si Thunder. Hinawakan siya sa batok ng marahan at hinalikan na naman siya ng lalaki sa harap ng maraming tao. Ngunit sa pagkakataong ito, tumugon na siya sa halik ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Una pa lang. Alam kong yun na ang gagawin ko. And I love you. I swear that's true. Naguluhan siya sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kaya, hinila na lamang siya nito. Umuwi sila sa kanilang bahay at ginamot siya doon ni Thunder. Wala roon ang kanyang dalawang kapatid. Sa tingin niya, naglalaro pa ang mga ito sa labas. Totoo ba yung sinabi mo kanina? Talagang mahal mo ko? Bakit? Ayaw mo maniwala? Gusto ko lang makasiguro. Baka mamaya, ako lang pala yung nagmamahal sa ating dalawa. Kawawa naman ako lalo pa ngayon. Dahil nasanay na kami ng mga kapatid ko sa presensya mo. Natatakot ako na baka isang araw, iwan mo na lang kami dahil nagsawa ka na sa amin. Babe, totoo ang sinabi ko sa iyo kanina. Talagang unang kita ko pa lang sa iyo, minahal na kita. Nakuha mo yung atensyon ko. Para kang batang nawawala na naghahanap ng magulang ng mga panahong yun. Alam ko rin, una pa lang na hindi ka kasapi ng organisasyon. It was my first time to see you there. At delikado ang buhay mo. Kaya naisip ko ipakilala kita bilang girlfriend ko. Dahil tulad nga ng sinabi ko, kapag nalaman ng mga opisyalis na hindi ka kasapi, talagang papatayin ka. Alam ko na magagalit kasi ginawa ko noon. But I have no choice. Yun ang unang beses na may isang babaeng nakakuha ng atensyon ko. Kaya masaya ako sa lahat na nangyari. Sa tingin mo ba, magpapabalik-balik ako rito kung wala akong nararamdaman para sa'yo? It makes me happy to know that we're on the same page. Ngumiti siya at hinawakan si Thunder sa pisngi. Hindi niya inakala na sa kanilang dalawa ito ang unang nagkagusto sa kanya. Dapat pala, una pa lang, umamin na siya sa lalaki. Ngunit masaya naman siya ngayon na natupad ang kanyang hiling. Ang swerte ko naman, kasi ito yung unang beses na nagmahal ako. Pero nasuklian agad. Ngumiti si Thunder at dahan-dahan siyang hinalikan. At gumanti rin siya ng halik sa lalaki. Nagtutukaan silang dalawa. Manok ba sila? Agad siyang napahiwalay kay Thunder nang marinig ang boses ni Lauren. Nakita niya si Leia at Lauren na nasa pinto habang nakatakip ang kamay sa mata. Mahala ako na ate niyo kaya tinuka niya ako. Thunder? Saway niya. Ilang linggo ang lumipas. Naging masaya naman ang relasyon nilang dalawa. Hindi may iwasan na magkaroon sila ng tampuhan, ngunit nagkakaayos naman agad. Ano yan? Tanong niya na makita si Thunder na may dalang isang sakong bigas. Bigas? Alam ko naman bigas yan. Ang ibig ko sabihin, ba't may dala kang ganyan? Paraan ng panliligaw ko, babe. Naisip ko kasi na hindi man lang kita naligawan na maayos. Basta na lang tayo nagkaroon ng relasyon. Bakit bigas yung dala mo? Di ba dapat bulaklak or chocolates? Hindi naman makakain ng bulaklak, kaya ito na lang bigas. Pero kahit na nililigawan na kita ngayon, at may relasyon pa rin tayo. Same pa rin tayo boyfriend mo pa rin ako. Napailing na lang siya sa sinabi ng lalaki. Ibang klase din talaga mag-isip si Thunder. Ewan ko sa'yo. Ibaba mo na nga lang yan dyan. Nasan si Leia at Lauren? Naglalaro sa labas. Hindi ako magtitinda ngayon, wala ako nakuha ang isda di solo pala natin ang bahay. Ano solo? Maglalaba ako ngayon. Talaga? Tutulungan kita maglaba, babe. Hindi, kaya ko na to. Ang mabuti pa magpahinga ka na lang dyan sa sala. May mga bago ka na namang sugat sa katawan, no? Napalaban ka na naman, no? Babe, alam mo naman ang klase ng trabaho na meron ako, di ba? Di talaga may iwasan na magkaroon ako ng sugat. Lalo pa at daming gustong maghamon sa akin. Katwiran nito sa kanya. Alam ko naman yun. Pero nag-aalala pa rin ako sa kalagayan mo. Paano na lang kapag napuruhan ka? Baka mamaya, wala ka na pala tas hindi ko pa alam. Babe, ilang taon ko na tong trabaho. Pero buhay pa naman ako, di ba? Nandito pa rin ako sa tabi mo. Ewan ko sa'yo, kapag ikaw napuruhan, kakaltukan pa kita. Brutal ka talaga magmahal, no?
Mabuti na lang, mahal na mahal kita. Diyan ka na nga. Pumunta na siya sa likod ng bahay at umupo sa maliit na bangko. Hinayaan niya na si Thunder na umigib ng tubig galing sa poso. Nang mapuno ang planggana, nagsimula na siyang maglaba. Umupo rin sa kanyang tabi si Thunder at tinulungan siya. Nagsasayang ka lang ng sabon pumasok ka na nga sa loob. Yoko nga. Magpapakasarap ako sa loob tapos yung misis ko nagpapakahirap dito sa labas. Di naman pwede yun, no? Anong misis? Seryoso ka? Ilusyonada ka? Grabe. Nagsasabi lang ako ng totoo, babe. Magiging mag-asawa rin naman tayo sa hinaharap. Kaya mabuti nang tawagin kita misis. Ngayon pa lang, practice. Nag-iilusyon ka lang, tigilan mo nga ako. Paano ka naman nakakasiguro na ako ay mapapangasawa mo? Paano kung biglang nagbago yung nararamdaman mo kasi nakahanap ka ng iba? Thunder, hindi natin masasabi kung tayo talaga para sa isa't isa. Ba't mo ba sinasabi ang ganyang bagay, babe? Sigurado na ako sa'yo. Kung ako nga lang masusunod, gusto na kitang pakasalan. Pero alam ko may pangarap ka pa para sa mga kapatid mo. Imposible rin na makahanap ako na iba. Masyado akong baliw na baliw sa'yo Kaya sana, wag mong pagdudahan ang nararamdaman ko para sa'yo. Ikaw lang ang tinitibok nitong puso ko. Ang corny mo pala, no? Nung corny, sweet kaya ako. Ewan ko sa'yo. Ipagpatuloy na nga lang natin itong paglalaba para makapagluto na ako ng tanghalian. Isaing natin yung dinala mong bigas. Halos 2 oras din na itinagal ng kanilang paglalaba. Sinasaway niya pa si Thunder para itong bata. Di naman marunong maglaba, pero masyadong makulit at ayaw umalis sa tabi niya. Sakit ng likod ko. Gusto mo masahe kita, babe? Bakit, marunong ka ba? Oo naman. Sige nga, i-massage mo yung likod ko. Umupo siya sa upuan. Habang pumunta naman sa likuran niya, si Thunder. Sinimulan siyang imasahe sa likod ng lalaki. Unti-unting nawawala ang sakit sa kanyang likod kaya napapangiti siya. Ang galing mo. Talagang inaral ko to kasi gusto kitang pagsilbihan. Hindi biro ang pagiging housewife Naisip ko na mag-aaral na lang ako ng pagmamasahe para mabawasan yung pagod mo. Housewife? Masyado ka talagang advance mag-isip, no? Oo naman. Hanggat maaari, gusto ko nakaplano na lahat ng mangyayari sa buhay natin. Pati nga anak natin nakaplano na. Ewan ko sa'yo, puro ka talaga kalokohan. Ang sama mo. Planado na ang future mo sa akin kaya wag mo na akong pakawalan, okay? Talagang hindi. Habang buhay ka sa akin, Lumipas ang 3 araw ngunit walang paramdam si Thunder. Hindi niya alam kung ano nangyari sa lalaki. Hindi naman ito nagte-text sa kanya. Nag-aalala na siya sa kalagayan ng lalaki. Ate, wala pa rin ba si kuya? Ilang araw na siya hindi pumupunta dito Sabi ni Lauren. Wala pa rin Lauren Sinubukan ko naman tumawag at mag-text sa kanya pero hindi siya sumasagot. Nag-aalala na nga ako Hindi kaya napahamak na si kuya, ate? Diba street fighter siya? Sabi naman ni Leia. At mas lalo siyang kinabahan sa sinabi ng babae. Wala siyang idea kung anong lagay ng lalaki. Kaya, hindi niya alam kung ano nangyayari at wala itong paramdam. Puntahan mo na kaya siya, ate. Alam mo naman bahay niya, di ba? Kaya niyo na ba dito? Oo naman, ate. At saka, dyan na lang po kami kina Aling Lourdes. Pwede naman po kami doon kay Aling Lourdes kung sakaling matagalan ka sa bahay ni Kuya Thunder. O sige, ibibilin ko kayo kay Aling Lourdes, Nag-ayos muna siya ng kanyang sarili pagkatapos iniwan na ang kanyang mga kapatid kay Aling Lourdes. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa bahay ni Thunder. Nang makarating siya roon, ilang beses siyang kumatok sa pinto, ngunit wala namang sumasagot. Sinubukan niyang buksan ito, at hindi naman yun nakalock, kaya agad siyang nakapasok. Nagtungo siya sa silid ni Thunder. Doon niya nakita ang lalaking natutulog. Marami itong pasa sa katawan at halos puro benda rin. Thunder? Nilapitan niya ang lalaki at hinawakan sa muka. Napaluha siya nang tuluyang makita ang kalagayan nito. Halos hindi na kasi makilala ang mukha ng lalaki sa dami nitong pasa at sugat. Ano bang nangyari sa'yo, Thunder? Naiiyak niyang tanong. Kumurap-kurap si Thunder at nagmulat ng mata. Laking gulat ito nang makita siya. Luna, ano ginagawa mo dito?
Ano nangyari sa'yo? Ba't ang dami mong sugat at pasa? Sino may gawa sa'yo nito? Babe, umuwi ka na lang muna sa inyo. Saka na lang ako pupunta kapag magaling na itong mga sugat ko. Sa tingin mo ba iiwan kita sa ganitong kalagayan? Thunder, halos hindi ka na nga makate, tas pauuwiin mo pa ako. Alam mo bang alalang-alala na ako sa'yo kasi hindi ka pumupunta sa bahay? Kung ano-ano na yung iniisip ko, halos mabaliw na ako dahil hindi ka nagpapakita sa akin. Tas ngayon, may kita kitang ganito? Ganito yung kalagayan mo? Babe, sorry na. Hindi ako nakapunta sa inyo. Hindi ko pa kasi kaya at baka pagalitan mo pa ako kapag nakita mong malala yung kondisyon ko. Talagang magagalit ako sa'yo. Pero sana naman nag-text ka pa rin sa akin para hindi ako nag-alala. Na hindi mo rin sinasagot ang mga tawag ko. Nawala kasi yung phone ko eh. Gustuin ko man natawagan ka, hindi ko magawa. Pero alam ko nag-aalala ka sa akin. Kailangan mo pang asikasuhin si Leia at Lauren. Ayaw naman kita maabala. Sino nagpapakain sa'yo dito? Nag-order lang ako ng pagkain. Pinapadiretso ko dito sa kwarto ko kaya nakabukas lang yung pinto. Kakainis ka talaga, lalaki ka. Nag-aalala ako sa'yo. Kala ko iniwan mo na ako. Di naman yun mangyayari. Never pumasok sa isip ko na iwan ka. Kasi pakakasalan pa kita at bubuo pa tayo ng pamilya. Ano ba kasi nangyari talaga sa'yo? Ba't ganito yung itsura mo? Sinabi ko naman sa'yo mag-ingat ka, di ba? Hindi ka naman nakikinig sa akin. Nalaman kasi na organisasyon na hindi ka miyembro. Ano? Paano nila nalaman? Nagpa-imbestiga si Ava. Ano? Nakakabwisit naman yung babaeng yun. Pag nakita ko talaga siya, kakalbuhin ko siya. Hindi niya inakala na paiimbestigahan siya ni Ava. Mukhang hindi nito matanggap na natalo niya ito kaya gumaganti ito sa paraang hindi nila inakala at sa paraang mapapahamak si Thunder. Huwag ka na magalit, babe. Umalas na rin naman ako sa organisasyon kaya malaya ko na magagawa lahat ng gusto ko. Ako ang tumanggap ng parusa mo. Mabuti na nga lang hindi nila ako pinatay. Hindi ka na rin nila magagalaw. Against na yun sa rules namin. Once na nanakit sila ng inosenteng tao, sila naman ang parurusahan. Pero tignan mo naman yung itsura mo ngayon, Thunder. Halos hindi ka na nga makilala eh. Alam ko rin na mahal mo yung pagiging street fighter mo. Kaya bakit ka umalis? Tama ka. I love my job, pero mas mahal kita. Mas mahalaga ka kaysa sa lahat ng bagay na narito sa mundo, babe. At hindi din naman habang buhay kailangan ko lumaban. Gusto ko rin magkaroon ng sariling pamilya. Gusto ko na makasama ka. Delikado itong ginagawa ko kaya hanggat maaga, umalis na ako. Kesa magsisipa ako sa huli. Muli siyang napaiyak at niyakap si Thunder. Ngayon ay lubos nang napatunayan ni Thunder na mahal nga talaga siya nito. Maraming salamat dahil inisip mo ako. Halos ilang linggo niya na rin inalagaan si Thunder. Pabalik-balik siya sa bahay nito at inaasikaso. May pasok na rin ang kanyang mga kapatid, kaya hindi niya na kailangan mag-alala kung saan to iiwan. Hindi ka na naman nagtinda? Wala na naman kasi ako naangkat na isda eh. Babe, ilang linggo ka nang walang kita ng dahil sa akin. Ayos lang naman yun. Ang mahalaga maalagaan kita para gumaling ka na agad. May natabi naman akong pera na panggastos sa pang-araw-araw. Kapag tuluyan ka ng gumaling, edi babalik na ako ulit sa pagtitinda. Sa ngayon, ikaw muna uunahin ko. Swerte ko naman sa misis ko. Ay nako, mahal mo talaga ako, babe, no? Napailing na lang siya sa sinabi ni Thunder at tumabi dito. Nakakagalaw na rin ito at maayos na ang kalagayan. Ano na palang plano mo ngayon? Magtatayo ako ng negosyo. Malaki-laki rin naman ang naipon kong pera kaya pwede na ako makapagsimula ng business. Palalaguin ko na lang yun hanggang makaipon para makapagpakasal tayong dalawa. At gagawin ko ang lahat ng yun para sa'yo. Kung anong desisyon mo, susuportahan kita. Basta nasa tabi mo lang ako kahit anong mangyari. Dapat lang. Ikaw ang inspirasyon ko kaya dapat nasa tabi lang kita. Ilang araw pang lumipas, tuluyan ang gumaling si Thunder. Ngayon, balik pagtitinda na naman siya sa palengke. At hindi niya kasama ang kanyang kapatid dahil may pasok ang mga ito. Anong ginagawa mo dito? Nagtataka niyang tanong kay Thunder nang makita niya ito sa harap ng kanyang tindahan. Tutulungan kita. Ha? Hindi na kailangan, kaya ko na to. Hindi pwede.
Ilang linggo mo akong inalagaan kaya ikaw naman ang tutulungan ko ngayon. Isa pa, may gusto akong puntahan kasama ka. Saan naman? Secret. Mamaya mo malalaman kapag pumunta tayo doon. Come on babe, magtinda na tayo para makaalis na kaagad. Napailing na lang siya kay Thunder. At nagsimula na silang magtinda ng isda. Dumagsa na naman ang kanyang customers dahil sa lalaki. Mukhang lucky charm niya talaga ito pagdating sa pagtitinda. Ang bilis kasing maubos ng kanyang paninda kapag naroon to. Dito ka na lang kaya araw-araw. Bilis maubos ng paninda ko eh. Hindi naman isda ang pinagkakaguluhan sa'yo, babe. Ako yun. Dahil gwapo ako. Ewan ko sa'yo. Ang yabang mo talaga. Hindi naman. Nagsasabi lang ako ng totoo. Anyway, magligpit na tayo para makauwi na dahil may pupuntahan pa tayo. Mamaya pa naman na uwi ng mga bata, di ba? Oo. Saan ba kasi tayo pupunta? Secret nga, ang kulit mo. Inirapan niya si Thunder, ngunit tumawa lang ito sa kanya. Inayos niya ang kanyang mga gamit at na matapos agad silang umuwi. Kailan ka pa nagkaroon ng motor? Matagal ko na itong motor. Pinatago ko lang sa bahay ng kaibigan ko, hindi ko naman nagagamit. Hindi naman kasi ako mahilig gumala nun. Kasi nga, sa underground lang ako nagpupunta. Ngayon nilalabas ko na to. Ayoko naman mag-commute na lang tayo lagi dalawa. Pinasuot siya ni Thunder na helmet. Nagsimula na mag-drive ang lalaki, kaya naman humawak siya sa bewang nito. Ilang minuto lang ang naging biyahe nila, hanggang makarating sila sa lupain na punong-puno ng mga bulaklak. Wow! Ang ganda naman dito. Mabutit nagustuhan mo. Bumabawi lang ako sa'yo sa ilang linggo kasi hindi tayo nakapag-date dahil may sakit ako. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Ayos na naman sa akin kung di tayo madalas na mag-date. Ang importante sa akin makasama ka. Alam ko naman yon. Pero gusto ko pa rin tong gawin. Puro ka na lang kasi trabaho, trabaho. Hindi mo na nabibigyan ng oras sa sarili mo para magsaya. Alam mo, mas lalo mo akong pinapa-in-love, Thunder. Eh di mas maganda para wala ka nang kawala sa akin. Ewan ko sa'yo, ano bang gagawin natin dito? Magpapalipad tayo ng saranggola. Saranggola? Kailan pa tayo naging bata? Bakit? Bata lang ba may karapatan na magpalipad ng saranggola? Oo na, di na talaga ako nanalo sa'yo. Pagsuko niya. Meron ng blanket na naroon at may basket din na sa tingin niya may lamang pagkain. Nagsimula na silang magpalipad. Dahan-dahan siyang tumatakbo at ganun din si Thunder. I'm sorry may tatanong ko to. Pero wala ka na rin bang mga magulang, Thunder? Wala na rin. Namatay si Papa dahil sa lung cancer. Iniwan naman ako ni Mama, nagkaroon siya ng bagong pamilya. Ayaw ko namang guluhin pa sila, kaya mag-isa ko na lang binuhay ang sarili ko. Hanggang sa nadiskubre ko ang organisasyon na sinalihan ko. Sa bawat laban nakakatanggap ako ng pera. Yun ang ginawa kong hanap buhay. Wala naman ako ibang choice. Kaya kahit palagi ako nasasaktan, pinagpatuloy ko pa rin yung pagiging street fighter ko. Hanggang sa minahal ko yung trabaho ko. Pero hindi ka na street fighter ngayon dahil sa akin. Babe, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi mo naman yun kasalanan? Ginusto kong umalis sa organisasyon. Dahil mas gusto kong makasama kita. Napangiti na lang siya sa tinura ni Thunder. At muling tumingin sa saranggola na lumilipad. Para silang bata ngayon na tumatakbo habang hila-hila ang tali ng saranggola. Masaya ka ba sa date natin ngayon? Itinali nila ang saranggola sa sanga ng kahoy. At ngayon nakaupo na sila sa blanket habang kumakain ng sandwich. Oo naman. Maraming salamat sa pagdala mo sa akin dito Wala yun. Makita lang kita masaya, masaya na rin ako. Bolero ka rin talaga, no? Di kaya. Natawa na lang siya at muling kumagat sa sandwich. Ilang oras pa silang nagtagal sa lugar na yon, hanggang sa nagpasya na silang umuwi. Maraming salamat talaga sa araw na to, Thunder Ingat ka sa biyahe. Opo, ma'am. Takot ko lang sa sarili ko na ipahamak ko yung sarili ko. Pakakasalan pa kaya kita? O sige na, kung ano pa sinasabi mo dyan. Baka gabihin ka sa daan. Lumapit sa kanya si Thunder at tinalikan siya sa noo. Napapikit na lamang siya at dinama ang halik ni Thunder. Hindi talaga nakakalimutan ng lalaki na gawin yun bago umalis. Nang makaalis si Thunder, agad na siyang pumasok sa loob ng bahay.
Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang makita na magulo ang gamit nila. Halatang sinira ang mga yon at nakita niya din ang dalawa niyang kapatid na nakahiga sa sahig at walang malay. Leah? Lauren! Nilapitan niya ang mga kapatid. Tinapik ang mga ito sa pisngi. Hindi niya na alam kung anong gagawin. Leah, gumising na kayo. Lauren, ano ba nangyari? Narito ka na pala. Boys? Alam niyo na ang gagawin. Agad siyang napalingon sa nagsalita at doon niya nakita si Ava na may kasamang mga lalaki. Nakangisi sa kanya ang babae at mukhang alam niya na kung anong nangyari. Malamang ito yung may kagagawan sa kung anong kaguluhan nangyari sa bahay nila. Tumayo siya at hinarap si Ava. May 10 mga lalaki itong kasama, kaya ipinosisyon niya ang sarili. Mukhang mapapalaban siya ngayon. Anong kailangan mo sa akin? Ba't sinaktan mo yung mga kapatid ko? Malalaman mo rin mamaya. Kunin niyo na ang babaeng to. Utos ni Ava. Sumugod sa kanya ang mga lalaki, kaya lumaban siya. Nagpalitan sila ng suntok at sipa at mga daing na maririnig sa loob ng bahay. Hindi siya magpapatalo. Alam niyang kaya niyang lumaban. Ano ba? Iisang babae na nga lang ang kalaban niyo, hindi niyo papapatumba? Ma'am, magaling eh. Ano magagawa namin? Wala akong pakialam. Hulihin niyo na yung babaeng yan. Napaubo siya nang sikmuraan siya ng isang lalaki. Nawawalan siya ng lakas dahil sa dami ng kanyang kalaban. Isa pa, puro lalaki ang mga ito kaya talagang hirap siya. Gaganti na sana siya, ngunit hindi niya inakalang may aatake sa kanyang likuran. Hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Hindi niya alam kung ilang oras siyang walang malay. Nang magising siya, naroon na siya sa isang silid, nakaupo sa bangko, nakatali ang kamay, ngunit napangisi siya nang maramdamang maluwag ang pagkakatali doon. Hindi niya muna yon kinalag dahil gusto niyang malaman kung anong pakay ni Ava sa kanya. Gising ka na pala. Nilingon niya si Ava nang pumasok ito sa kwarto. Tulad kanina, nahangisi na naman ito. Ang pangit mo kapag nahangisi ka. Pang-aasar niya dito. May gana ka pa talaga mang asar, no? Tignan na lang natin kung magawa mo pa akong asarin kapag nalaman mong ikakasal na kaming dalawa ngayon ni Thunder. Nababaliw ka na nga talaga. Imposible ang sinasabi mo. Watch me. Halos mapanganga siya nang makita si Thunder na papasok ng kwarto. Seryoso lang ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Ngunit lihim siyang napangisi nang palihim itong kumindat sa kanya. Alam niyang may pinaplano ito at sasakyan niya na lang kung ano man ang plano ng kanyang kasintahan. Narito ka na pala, babe. Akala ko hindi ka na pupunta. Narito na ako, pakawalan mo na si Luna. Chill. Masyado ka naman nagmamadali. Papakawalan ko lang ang babaeng to kapag tuluyan na tayong naikasal. Tagal naman kasi ng West na yon. Alam mo ba ang kapalit itong ginawa mo, Ava? Parurusahan ka ng amo mo kapag nalaman niya to. I don't care. Ang importante makasal tayong dalawa. Yun naman talaga ang pangarap natin noon, di ba? Ngunit magmula nang dumating ang babaeng ito, nagbago ka na. Nababaliw ka na talaga, Ava. Ni minsan, hindi tayo nagkaroon ng relasyon kaya imposible ang sinasabi mo. Magkakaroon talaga tayo ng relasyon. Eh kung walang babaeng ito, siya lang naman ang pumipigil sa ating dalawa. Napairap siya sa sinabi ni Ava. Baliw na nga talaga ang babaeng ito. Hindi niya rin naman ito masisisi. Tulad niya nagmahal lang ito ng lalaki. Ang kaso, hindi ito minahal ni Thunder, kundi siya. Naunang makilala ni Ava si Thunder pero siya naman ang mahal na mahal ngayon ng lalaki. Kahit na wala si Luna, hindi pa rin kita mamahalin. Itigil mo na to, Ava. Marami pa na may ibang lalaki dyan na mamahalin ka. Tigilan mo na kami ni Luna. Kung gusto mo, may mga kaibigan akong single, ipapakilala kita sa kanila. No! I don't like that. Ikaw lang ang gusto ko, Thunder. Kung di ka magiging akin, mas mabuti pang patayin ko na lang si Luna. Sinugod siya ni Ava. Ngunit bago pa man siya nito masaktan, agad niyang kinalagan tali sa kanyang kamay at pinigilan ng babae. Kita niya ang gulat sa mukha ni Ava. Kala mo ba? Basta-basta mo na lang ako masasaktan? It's payback time. Aniya at mabilis na sinuntok sa mukha si Ava. Maraming lalaki ang pumalibot sa kanilang dalawa.
Nanghihina pa siya ngunit kailangan niyang lumaban. Pumunta sa kanyang likuran si Thunder at isa-isa nang sumugod sa kanila ang mga kalalakihan. Hanggat maaari umiiwas siya sa bawat atake. May mga napapatumba rin sila ni Thunder, ngunit mas marami ang kalaban nila. Duguan na nga ang kanyang katawan ngunit wala siyang pakialam doon. Gusto niya nang matapos to, nang makapagpahinga na siya. Halos 1 oras ang tinagal ng labanan. Pagod siyang napahiga sa sahig nang matapos na ang lahat. Kailangan na nating umuwi. Walang kasama si Leia at Lauren sa bahay. Don't worry about them, babe. Nakabantay sa kanila yung mga kaibigan ko. Mabuti na lang at di sila kinuha ni Ava. Pinilit niyang maupo at tumingin sa lalaking napatumba nila. Naroon din si Ava na walang malay. Diyos ko. Hindi pa ba tapos to? Pagod na ako. Patayin niyo na lang kaya kami. Aniya nang makita ang nakaitim na lalaki na pumasok. Kalma, babe. Hindi natin sila kalaban. Kasama sila sa organisasyon na sinalihan ko nun. Nagsumbo ako sa kanila at ama ni Ava yung nasa gitna. Narito sila para parusahan si Ava at ang iba pang sangkot sa pagkidnap sa'yo. Ako mabuti naman. Mabuti naman talaga kasi hindi ko na talaga kaya. May katandaan na ang mukha ng lalaki at may hawig din ito kay Ava. Inialok na lalaki ang kamay sa kanya na agad niya namang tinanggap. I'm sorry for what my daughter did. Asahan mo hindi na ito mauulit. Naintindihan ko ho si Ava kung ba't niya ito nagawa. Pero tama po kayo, kailangan niyo siyang parusahan. Thank you very much. Pwede na kayo lumabas. May mga tauhan ako maghatid sa inyo. Tinulungan niyang tumayo si Thunder. Ngumiti muna siya sa ama ni Ava, sabay silang lumabas si Thunder sa kwarto. Tumingala siya sa langit at doon niya nakita ang napakaraming bituin. Hindi niya alam kung anong oras nang ngunit malamig ang simoy ng hangin. Babe, umuwi na tayo. Tapos na. Tama ka. Tapos na nga. Lumipas ang 3 taon, naging masaya ang kanilang pamumuhay. Wala nang nanggugulo sa kanila. Napag-alaman nilang nasa ibang bansa na si Ava. Ngayon kasal na silang dalawa at unti-unti na ring lumalago ang pinatayo nilang negosyo. Ginagawa niya ang makakaya para sa babaeng kanyang mahal. Lumayo ka nga sa akin, ang baho mo, Thunder ah. Babe naman, ikatatapos ko nga lang maligo. Basta ang baho mo pa rin. Huwag kang tatabi sa higaan, dyan ka sa sahig. Babe, 1 linggo na ako natutulog sa sahig. Di ka ba naawa sa akin? Bakit? Nagrereklamo ka ba? Di naman. Napahawak na lang siya sa kanyang noo. Nang tarayan siya ni Luna. Halatang siya ang pinaglilihian ng kanyang asawa. Ayon sa nabasa niya, paiba-iba raw talaga ang mood ng mga buntis. Kaya kahit anong sabihin ng kanyang asawa, sinusunod niya na lang. Ba't nandyan ka na naman sa sala, kuya? Hulaan ko, pinalayas ka na naman ni ate sa kwarto niyo, no? Magkasunod na tanong ni Leia at Lauren. Ano pa nga ba? Baka maging dragon na naman yun kapag di ko sinunod. Ay, si ate talaga. Yaan mo na kuya, baka mamaya o bukas lalambingin ka na nun. Good night. Tumango na lang siya sa 2 babae at nahiga na sa sofa. Ayaw niya kasi sa sahig. Masakit na masyado ang kanyang likuran. Medyo malaki naman ang sofa, ngunit hindi siya makahanap ng magandang pwesto para makatulog. Maya-maya, biglang may tumabi sa kanya. Nang imulat niya ang mata, doon niya nakita ang magandang mukha ni Luna. Babe, ba't di ka tumabi sa akin? Tanong ni Luna at niyakap siya. Ayaw mo akong katabi, di ba? Sabi mo mabaho ako. Nakakainis ka, wala tuloy ako mayakap kanina. Sorry na. Matulog na tayo, okay? Ilang sandali lang, nakatulog na rin siya. Kinabukasan maaga siyang nagising. Magkayaka pa rin talaga sila dalawa ni Luna at tulog pa ang babae ngayon. Ibang klase talaga kayo, kuya. Ang lawak ng kwarto niyo pero nagsiksikan kayong dalawa dyan sa sofa. Ginapang ako ng ate niyo kagabi. Ang kapal na naman ng mukha mo. Anong ginapang? Di ko ginawa yun, no? Napatingin siya kay Luna. Nagising na pala. Inayos niya ang buhok nito at hinalikan sa pisngi.
Good morning. Huwag ka na magsungit. Okay, ipagluto mo na lang ako ng adobong manok. Sure, babe. Tumayo na siya at pumunta sa kusina. Ganon ang routine nila araw-araw. Gigising siya ng maaga upang ipagluto ng pagkain si Luna at papasok siya ng trabaho. Ngunit pag Sabado at Linggo naman, nananatili na lang sila sa bahay. Kung tatanungin kung nagsasawa siya sa ginagawa nila, hindi. Ang mahalaga kasi para kay Thunder kasama niya ang asawa. Hindi perpekto ang buhay nila noon. Lalo na si Thunder. Palagi siyang nakikipag-away sa underground. Yun ang kanyang source of income. Kailangan niya ng pera, kailangan niyang magsakripisyo. Hindi lilipas ang isang linggo na wala siyang nagiging pasa sa katawan. Kung iisipin, para na ngang patapon na ang kanyang buhay. Ngunit nang makilala niya si Luna, nagbago siya. Binago siya ng babae. Nagkaroon siya ng bagong pag-asa na makasama niya ito. At ngayon nakasal na sila at bubuo na ng sariling pamilya. Handa niyang gawin ang lahat upang maprotektahan ang mga ito. Kahit pa ialay niya ang kanyang buhay. Dahil mahal na mahal niya si Luna at ang magiging anak nila. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Damira, Angelina Bondok, Maria Luisa Bichuela, Tessie Linda Rumbawa, Alma Percon, Elsa Opian, Wenina Andrino, Imelda Forteza, Carmelita Mendoza, at Melissa Estrellas. Maraming salamat po sa inyong lahat.